Matinding revival at pagkilos ng ating Panginoong Diyos nagaganap po ngayon sa bansang Iran. Habang nasa digmaan mga sangkay, marami sa mga taga-Iran ay nagpupuri sa ating Panginoon at nagpapasalamat. Paano nangyayari ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, follow niyo po yung ating Facebook page para sa mas marami pang video. Nakakapangilabot mga sangkay itong nagaganap ngayon sa bansang Iran dahil sa patuloy na pagkilos ng ating Panginoon na bagamat nung hindi pa pumuputok ang digmaan, ang revival sa Iran ay nagaganap. Maraming mga tao ang nakukonvert into Christian, nakakakilala sa ating Panginoon. Subalit sila ay pinapahirapan. Pinipersecute ng kanilang sariling gobyerno. Paano nga ba ang ating Panginoong Diyos kumikilos sa bansang ito? Sa pinakahuling update ng bansang Amerika, mga sangkay, ang bansang Iran po ngayon, yung mga leader nila ay naninikluhod na di umano sa bansang Amerika. Gusto na po nilang makipagkasundo at hayaan daw ang panibagong gobyerno na mag-ayos sa sistema at mamahala. Ito ang matagal ng kahilingan ng mga Iranian, mga sangkay, na mangyari dahil matagal na po silang pinapahirapan ng Iranian regime. Marami kasi sa mga taga-Iran, mga sangkay, ay pinapatumba kapag nalalaman nila na itong mga taong ito ay naglilingkod sa ating Panginoon at iba na po ang kanilang pananampalataya at hindi na po isang radical Islam. Sila ay binibigyan ng kaparusahan. Kung kaya't marami po sa mga katulad nila na mga Iranian ang pumunta sa iba't ibang panig ng ating mundo. Naglakas loob na pumunta sa ibang mga bansa para lamang po maging ligtas ang kani-kanilang mga pamilya. Dahil sa loob ng Iran, hanggat ang namumuno ay mga masasama, hindi po sila magiging ligtas at hindi po sila maaaring maging kampante. Nasa 60% ng mga tao sa loob ng bansang Iran ay mga Kristiyano na, nakakakilala na sa ating Panginoon. Kung kaya't mga sangkay, napakaraming mga underground churches, mga underground Christians na nasa loob ng Iran. Nagawa po nilang maghukay at gumawa po ng mga tagong lugar at nagsasagawa po ng mga pagsamba sa ilalim ng lupa at sa mga liblib na lugar. Ito po ang tanging pamamaraan para mapagsilbihan nila ang ating Panginoon. Hindi katulad sa Pilipinas na all out free ang lahat. Subalit ang nakakalungkot, mga sangkay, walang tumutugi sa mga Kristiyano, walang nagpapahirap sa mga Kristiyano sa ating bansa. Pero ang mga tao, binabaliwala lang ang salita ng ating Panginoon at hindi nagagawang maglingkod sa Kanya. Samantala sa Iran, mga sangkay, ang mga tao doon ay naninikluhod. Maipagpatuloy lamang nila ang kanilang pagsasagawa ng mga pagsamba at pag-aalay sa ating Panginoon. Ayon kay Donald Trump, marami sa mga pantigba ngayon ng bansang Iran ay wala na. Mga warships, mga eroplano, mga base militar at marami pa pong iba. Dahan-dahan po nilang pinipilayan ngayon ang bansang ito upang hindi makapagsagawa ng mga paghihiganti laban sa mga bansa na kaalyado ng bansang Amerika. Ang estratehiya na ito ay mula rin po sa bansang Israel. Kung maaalala po ninyo, mga sangkay, ang 6-day war ng Israel noon na kung saan marami po sila mga bansang kalaban. Ginawa po nila ang strategy na lusubin ang lahat ng mga arsenal, lahat po ng mga paliparan, lahat ng mga weapon na mayroon ang kanilang mga kalaban. Yun ang kanilang inunang pulbusin. Imbes na yung mga inosente at mga sundalo ang kanilang birahin, inuna nila ang mga sasakyan ng mga sundalo, mga kagamitang pandigmaan ng mga sundalo upang hindi na makapagsagawa ng mga operasyon laban sa Israel. Nakaraan lamang, mga sangkay, habang nagsasagawa ng pagpupulong at eleksyon ang mga Iranian leaders, mag-i-elect na sila ng panibagong supreme leader. Kaya agad silang sinorpresa, mga sangkay, ng isang pambihirang pag-atake mula po sa mga Mossad ng Israel. Kung kaya't, mga sangkay, magpahanggang ngayon, hindi po nila magawa na magpalakas sapagkat every time na gagawin nila ito, sinusurpresa sila ng Amerika at Israel.
Sa video na ito, mga sangkay, makikita po natin na itong mga taong ito ay nag-worship sa ating Panginoon sa isang bomb shelter. Sa gitna po ng digmaan, sila ay nagpapasalamat sa Diyos at nagsasagawa ng mga pagsamba. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. Grabe mga sangkay, nakakapangilabot itong nangyayari sa kanila. Ito po ay doon sa Middle East. Walang eksaktong lokasyon mga sangkay kung ito ay doon sa Israel or doon sa Iran or doon sa iba pang part ng mga bansa sa Middle East. Basta sila ay nasa isang bomb shelter mga sangkay kung saan nagtatago po sila, isang safety na lugar at nagsasagawa po sila ng mga pagsamba sa gitna po ng digmaang nagaganap. Ang video naman na to mga sangkay, makikita po natin thousands of Persians, Americans doon po sa LA took to the streets to celebrate. Baka magtaka kayo mga sangkay, bakit po may mga tao o mga Iranian na nasa iba't ibang mga bansa? Ang mga taong ito ang tumakas po sa hagupit o kalupitan ng kanilang gobyerno doon sa Iran. At doon sa ibang mga bansa like America, doon nila ibinubuhos ang kanilang pagiging malaya. At dito mga sangkay, tuwang-tuwa sila sa nangyari na pag-atake ni Donald Trump sa kanilang bansa. Thank you, Israel! Thank you, United States! So yun yung kanilang sinasabi mga sangkay, no? Thank you Israel, thank you United States. Kasi ang dalawang bansang ito ngayon ang tumutulong mga sangkay para palayain itong mga Iranian. Kasi itong mga sangkay, dapat nasa kanilang bansa yan eh. Pero bakit sila nasa ibang bansa na? Dahil po sa takot na may mangyari sa kanilang pamilya. Grabe, no? God bless the United States of America. God bless President Trump. Itong mga sangkay, hindi po nila gagawin ito kung hindi na po sila naglilingkod sa ating Panginoon. So, malinaw, mga sangkay, na ang mga taong ito, ngayon ay may kinikilala na pong tunay na Diyos. So eto mga sangkay na video, pakinggan po natin sapagkat may malalim po na panawagan dito mga sangkay ang isang pastor. The only way for Iran to be free is for them to get rid of Islam, get rid of Prophet Muhammad, get rid of Sharia law, and bring the Prince of Peace into the country. How do you get freedom in Iran? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Let them be set free from Islam, free from Muhammad, free from the Quran, freedom. Jesus, the Prince of Peace. Wherever Jesus enters, joy comes back. Jesus enters a funeral, the young girl comes to life. A place where there is brokenness, redemption comes. When Jesus steps in the room, everything changes. When Jesus steps in the room, chains begin to break, demons begin to tremble. Everything falls at the name of Jesus. Wow, mga sangkay. Ito po ay mensahe, no? Na kung gustong maalaya ng Iran, kailangan po talaga ng matinding pagbabago. Hindi lamang po sa kanilang sistema ng kanilang gobyerno, kundi maging po sa spiritual life ng mga Iranian. And it's happening right now. At ayon nga po mga sangkay sa mga nababasa po nating article, ang Iran ay isa sa mga umuusbong, fastest growing Christian sa buong mundo. President Trump, Prime Minister Netanyahu, thank you so much for doing what you've done. We knew that you would do it. There was no doubt you'll get it done. It was a matter of when, not if. Look at this celebration of all Iranians all over the world, celebrating your success. And I want to thank all of our troops from United States and Israel to put your life in danger to free 80 million Iranians. Thank you so much. You're all in our prayer. You're all in our thoughts. You're all in our prayers. And I think that you go there and come back safely at home. May God bless America. May God bless Iran. May God bless all of our troops. And I wish health, happiness, success for all of you. And hope we can bring life, liberty, and freedom to all the Iranian people.
Kung masama ang ginagawa ng Israel at United States of America, I don't think mga sangkay na itong mga taong ito ay magpapasalamat sa ginawa ni Donald Trump. Diba mga sangkay? Ganun lang kasimple. Kaya tayo mga Pilipino, tingnan po natin maigi mga sangkay itong nangyayari. Kumikilos ang ating Panginoon sa bansang ito. Pero pagdating po sa Bible prophecy, mababasa din po natin mga sangkay, especially yung Gog and Magog battle, involved po ang Persia. Ang Persia po mga sangkay ay mismong Iranian. May involved sila sa digmaan na susugod po sa bansang Israel sa Gog and Magog battle. Papunta po sa The Battle of Armageddon, ang final na digmaan mga sangkay sa ating mundo. Kaya itong nangyayari ngayon mga sangkay sa Iran ay isa pong paalala sa ating lahat na mayroon pong Diyos at ang banal na aklat, ang Biblia mga sangkay. Itong salita ng ating Panginoon ay hindi po nagsisinungaling kailanman. Lahat ng kanyang mga salita ay totoo. At ngayon mga sangkay, itong Iran, kapag naalaya sila, masasagawa na po nila yung kanilang mga pagsamba sa loob mismo ng kanilang bansa. Pero yung panganib mga sangkay, hindi po natin alam kung gaano katindi pa rin ang posibleng maganap na mga ganitong klaseng pangyayari sa kanilang bansa. Pero dahan-dahan po dinatanggal ng ating Panginoong Diyos ang mga bababangis sa loob ng Persia. USA, Israel, thank you, thank you. USA, Israel, thank you, thank you. Janisha! Grabe, no? Sila ay mga Iranian, mga sangkay na nagpapasalamat sa bansang Amerika at Israel. At eto pa mga sangkay, nakakapangilabot na mga video. You see? All over the world, mga sangkay, itong mga Iranian ay nagpapasalamat ngayon. Nagdiriwang. Marami sa kanila ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Grabe, no? Kalain mo mga sangkay, itong mga taong to dapat galit to sa US eh. But right now, mga sangkay, sa kanilang pinapakita, hindi po galit eh. Pagpapasalamat po ang kanilang ginagawa sa bansang Amerika. Thank you, Israel. Thank you, USA, for helping us out. We will never forget it. Never. They're gonna tell you Israel and USA are invading Iran. They're not. They answered to Iranian people's call for help. And yes, we love Israel, we love USA, and that's just the way it is. Take it or leave it. Okay, so yan po ang nangyayari ngayon sa bansang Iran. Marami pong Iranian ngayon ay masaya, mga sangkay, sa pangyayaring ito. Tunay nga, mga sangkay, na hindi natutulog ang ating Panginoon at dinidinig ngayon ang panalangin at mga pag-iyak ng mga taga-Iran o taga-Persia, kanilang original name. So ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.